And you know what's up mga boss, ito muli Doc Arman sa mga tao nagbabalik sa isa na naman pong vlog dito sa atin sa ating tawag dito sa ating clinic yan. So ito si Pops from Taguig. So akala ko taga Marikina lang. From Taguig pa pala. So layo ni Pops. Yan, so pumunta si Pops dito para magpagawa ng kanyang Aerox version 1. Yan. So yung may kalansing yung motor niya. So, alam nyo na, may mga ginagawa natin dito, puro kalansing, kaya, ewan ko ba, ang tawag na ba sa atin, boy kalansing. Boy kalansing, on the house, yan. So, ito mga sir, share ko lang sa inyo kung itong naging problema yung issue ng kanyang Aerox version 1, kasi nga baka, katulad po ninyo, yung mga nanonood sa YouTube channel natin, yung naghahanap po ng mga tunog-tunog na yan, kalansing, kung anong dahilan. So, ito baka isa sa maging dahilan po ng sakit o yung tunog ng kalansing, baka magaya po kayo dito sa motor ni Bossing ni Pops. So, tara, pakita ko sa inyo kung ano yung naging nakita natin o possible na pinanggalingan ng ingay ng kalansing nitong kanyang Aerox version 1. Let's go! Mga boss, ito na muli, nandito tayo. Ayan. So, again, pakita ko lang, share ko lang ulit kung paano tayo magbaba ng makina. Yan, yun yung setup natin mga bossing. So, makita nyo, hindi yan nakabagsak o nakasalampak sa kalsada sa sahig. So, nakasabit yan. So, mag-isa lang tayong magtatanggal at maghuhugot. Yan. So, ito yung makina niya. At ito yung motor, Aerox version 1 niya. Ayan. Pongkan na pongkan. So, ito. Dapat nga ito, gagawin dapat talaga sa overhaul talaga kung sakali. Pero nangyari, hindi na namin yung overhaul. Gawa nung... So, ito nga pala mga sir, mga boss, mga lodi, mga kalbularyo ko dyan. No? Itong Aerox version 1 na to, nagawa na po ito sa ibang clinic. Siyempre sa ibang mga shop nagawa na rin to. Napagawa na ni boss last December. O, isipin mo, December lang nung pinagawa. December pa lang nung pinagawa itong motor ni Bossing. At yun nga. Nawala naman yung ingay. Nawala naman yung ingay daw, sabi ni Bossing. Tapos bumalik. Yun nga. Kaso, ang naging issue, ito. Isa-isay natin yung naging issue nito mga sir. Ha? Pakita ko sa inyo. Unang issue na nakita natin, dito yung kanyang yung tinatawag na timing position ng camshaft gear. Ayan. So ilagay natin sa tat. Kaya sa mga nagpapa-repaint po ng magneto, hangga't maaari kung may magandang kulay, yung silver o yung chrome na tinatawag. Pero yung high temp, kasi pag ganitong black, ang hirap pong malaman yung kanyang top dead. Katulad nito, yan. Nilagyan ko na lang ng marker kasi nga hindi nakita yung marker. Yan, so ginawa ko ng marker para mailagay natin sa tamang posisyon sa kanyang timing mark. Yan, nakalagay na siya. So tingnan natin yung posisyon ng kanyang gear, yung camshaft gear. O yan, malayo, kitang kita. Yan, makita nyo mga sir, mga boss, mga master. Yan, o, kita nyo ang layo. So dapat ang posisyon niya ganito. Yan, ganyan dapat. Ang kaso, ganito siya, pero yung timing natin ay yan, posisyon. Yan. So, pakita ko sa inyo ng ita-timing natin ng tamang posisyon niya. Yan. Ito yung tamang timing. Tamang timing yan. Pero pagdating dito sa magneto, ang layo. Very offset. Delay. Delay yung kanyang, kumbaga, position. Makita nyo nandito. Ito yung timing mark, yung pinaka-top dead. Yan. Ito yung top dead. Ito. So, ang layo. Yan, makita nyo. Ang layo, diba? So, ito yung isa naging issue ng problema. So, balik ko na sa tamang posisyon. So, pangalawang issue mga sir, mga boss, mga lods, mga kaalbularyo natin dyan. So, lahat na mga kapatid, mga kagrasa, ano pa ba, mga kasigunyal, kagrasa, sigunyal, ka-regroove, lahat na, banggatin na natin, lahat yung mga ka-earning, ka-berto. Yan, so, ito, naka-ready na yung aking mahiwagang pillar gauge, yung ating ginagamit sa isa pang tatawas natin. Yan. So, pakita ko sa inyo yung kanyang naging adjustment dito sa kanyang intake side. So, sabi ko nga sa mga previous vlog ko, ang adjustment nito is dapat between 10 to 15. Dapat between, ibig sabihin, hindi bababa sa 10, hindi lalagpas ng 15. Dapat niya 14 nga, kung tutusin kasi wala tayong 15. Walang 14 na gauge, 15 na meron. So, sukatin natin yung 10, siyempre obvious yan, maluwag. Yan. Yung 15, maluwag din mga sir. Yan. Mga sir, oy, pag mga sir, ibang ano yun, kanino yun? Hello mga sir. Kilala nyo naman yun, kasino yun, di ba? Mga sir, ito naman tayo.
nagamitan na natin ng 10, 15. So, sablay. O, gamit tayo ng ito, yung adjustment para sa exhaust sa baba. 20, 25. Yan. So, subukan natin yung 20. O, pumasok din yung 20. 25. Pumasok din yung 25. Ay, oh my goodness. Yan. Yan. So, ito na. Itong tatlong nilabas ko na to. Itong nilabas kong tatlong gauge na to, ito wala talaga to. Kumbaga hindi to ginagamit o wala to sa sukat para sa mga valve adjustment. So 30 mm. 30 mm, oh maluwag pa. 35 mm. Ayan, sa 35 medyo maganit na pero pumasok pa rin yung 35. Yan. 35 to ha mga sir ha. Yan. So ito 40, subukan natin yung 40, syempre hindi napapasok. Pumasok pa rin, medyo masikip. Pero sa kabilang side, subukan natin. Ayan, nakita nyo sa kabilang side. Oh. Sa kabilang valve. Ayan. Nakita nyo, pumasok yung 40. So, ayan, intake pa lang yan ha, mga sir. Ha? Intake. Saan na naman tayo sa baba. Sa baba ang side na. Siyempre, hindi na natin gagamitin yung 10 tsaka 15 dyan. Gagamitin na natin yung 20 tsaka 25. So, 20, 25. So, 20. Siyempre, pumasok yung 20. Yan, nakita nyo pumasok. Oh. Yan, pumasok, diba? Buksan natin ilaw. Kaso lobat yata ako mga boss. So, 20 pumasok. 25. 25, pumasok din yung 25. Maluwag pa. Yan. So, subukan natin yung 30, yung 30. So, wala na doon sa standard size, ha. Ito na tayo, 30, 35, 40. Subukan natin yung 30. Okay, pumasok din yung 30. Yan. Up, yan, kasi na. Yung. Yan. So, pumasok din yung 30 mm. Maluwag. So, 30, 35. Yan, hindi na pumasok yung 35. Sa kabilang side, ganun din, pumasok din yung 30, maluwag. So, 40 sa kabila, hindi pumasok. So, ang naging valve adjustment nito mga boss, dito tayo sa exhaust side, ay naging, lumagpas siya sa limit, yung maximum. So, pumasok siya ng 35. Okay, mga boss, mga master. So, pahabol ko lang isa sa ito. Ngayon lang din namin napansin. So, yung mga bolt, ito yung Allen bolt na nasa loob. Tuturo ko sa inyo. Ito, ayan. So, maluwag. Itong isa, hindi mo na kailangan persahin. Matatanggal yan. Ayan, ganyan lang. Tanggal na. So, maluwag yung mga bolt. Ayan. Maluwag yung mga bolt, ito hindi maigpit. Lalong itong isa na sa ibabaw. Yan. Tingnan nyo yung kamay ko. Gagalawin ko yung bolt ha. Yan. Asin niya. Yan. So ganyan na yung bolt niya ngayon ha. So saksi yung ano dito, saksi si Pops yung may-ari. Yan. So saksi si Pops sa nangyari. Alam niya yung kumbaga yung nangyari dito, nakikita niya yung kasi ganito po dito sa shop. Pag nagbubukas tayo ng makina, yung may-ari mismo na dito manonood, walang problema yan. Manood, magtanong, yan. Hindi po katulad sa iba na bawal kausapin, bawal istorbohin. Meron po tayo may mga ganyan. Pero hindi ko na kung sino man yung mga yon, bahala na sila kung sino sila. Ayan. Pero may mga ganun sila talaga, hindi mo makausap, bawal. Kumbaga, sasabihin lang sa'yo na, boss, umupo ka lang dyan. Matatapos din to. Yan, katulad nito, no? hindi hinigpitan. Kita nyo, luwag oh. Ayan. So, pangatlong issue na nakita natin ha, pangatlong issue. Ayan. So, baklasin ko lang uli para makita natin kung mayroon pa mga possible na iba pang issue nung dahilan ng kanyang kalansing, ng kanyang engine, ng makina ng Aerox version. Alright mga sir, mga boss, mga lods, mga ka-albularyo. Ayan. So, ito na. Nabaklasan natin yung nalinis ko na rin yung, ayan, yung piston. Ayan. Hindi kasi kami magpapalit ng bago kaya cleaning lang, linis lang. Pwede naman yun eh. Wala namang gas-gas. Pag wala namang gas-gas, hindi natin kailangang palitan. Yan, so ito, natanggal ko na yung parts nung sa cylinder head. Ay, yung cylinder head natin, ayun yung cylinder head. Nalinis ko na rin. So, may lumabas na dalawang problema pa actually. Una, yung camshaft bearing. Yan. Yung camshaft, alis di ko na ikot Yan, maganit, magaspang. So ito, kapapalit lang daw to nito noong ito lang December, recently December napalitan yung camshaft bearing. Yan, so sabi ko nga baka hindi maganda yung pagkakakabit o baka napuwersa yung pagkakakabit ng bearing kasi ayan magaspang siya. Napuwersa yan. Pang-apat na naging issue yung kanyang
rocker arm. Yan. So, yung intake rocker arm mga sir. Pakita ko sa inyo yung play. So, tingnan nyo maigi ha. O, kita nyo? Gumagalaw. Hindi dapat gumagalaw yan. Yan, kita nyo gumagalaw. Yan. Hindi dapat gumagalaw yung rocker arm. Yung roller bearing ng rocker arm. Side to side, okay lang. Gumalaw lang side to side ng bahagya, okay yan. Pero yung dito, yung center niya, yung pinakagitna, yan, hindi dapat lalaro yan. Hindi dapat gumagalaw. Dapat yan stable, katulad nito. Pero ito kasi papalitan namin kasi magaspang. Magaspang, yan. Ito hindi gumagalaw. Meron na rin konti. Yan. Pero kasama sa papalitan kasi ito mga sir, yung mga rocker arm niya. Yan. Isa sa naging issue kaya maluwag yung valve adjustment dahil din dito kasi siyempre, pag lumuwag kasi ito, yung valve adjustment, magbabago yon. Pero sabi ko nga, baka dahilan bakit nasira to dahil sa maling timing, yung maling adjustment o maling setup ng yung top dead tsaka yung camshaft gear sprocket ay wala sa timing, magsasabihin naka-off timing siya. So possible kasi noon magkaroon ng problema sa combustion, sa ignition timing magkakaroon ng problema, kaya possible kaya nadamay, nasira yung kanyang rocker arm at saka yung camshaft bearing, pwedeng dahil sa maling timing. Yan. So yun lang mga boss, install ko lang to mamaya, parinig ko sa inyo pag natapos na yung makina kung nasolve na ba yung problema, nawala na ba yung ingay, yung lagatik ng motor ni bossing. Yan. So stay put lang kayo mga sir, madali na to, kunting ano na lang to, kunting pitik na lang katulad ito. Alright mga boss, so ito na, yan na. So natapos na namin, so nagsimula kami ng 1:00 ng hapon, natapos kami ng anong oras sa bossing? 6:30. So yun, engine pull down, hugot makina, yan. So, nakita nyo ginawa natin kanina, yan. So start natin. Okay, yan na. Good. So pasensya nyo na, walang ilaw, lobat yung cellphone natin mga boss. Yan. Okay, so ito na, okay na, wala na yung kalansing. So yun nga, naging issue nito, ang dami. Una, valve adjustment, wala sa timing. Pangalawa, timing ng TDC o tsaka nung camshaft gear, wala, offset, sabihin wala sa timing. Ano pa ba? Yung mga bolt na hindi nahigpitan, nakalimutan yata, baka natatay yung nagmamadali na gumawa nito. Yan, tapos ano pa mga yan, yung rocker arm na intake tsaka yung exhaust na may problema na, yung lalo yung intake na maluwag na, pinakita ko sa inyo kanina, umalog. Yan. Tapos yung sa exhaust, magaspang na yung kanyang roller bearing. So yun lang mga pinalitan natin dito. Syempre, langis, coolant yan. So sa mga followers natin dito sa Moto, so maraming salamat sa suporta at patuloy nyo panonood ng vlog natin. So wag po kayo magsawang manood ng vlog natin. So yun lang, at wala lang akong masasabi. Kung bago lang po kayo dito at napanood nyo yung vlog natin, konting support po sa munting channel natin sa Moto House. Pa-like po, tsaka pa-subscribe. Yun, shoutout kay Pops. Uwi na si Pops papuntang Taguig. So from Taguig to Marikina, Moto House. So shoutout sa inyo lahat. God bless. Bye-bye.